after her birth, nakitaan siya ng butas sa puso at saka merong problema sa vein ng artery ng puso niya. Sa dami po namin, 12 po kami magkakapatid. Gustuin man po namin kumain ng maayos na masapat sa amin, kakarampot lang po yung pagkain na nakahain sa aming hapag. Sa gitna ng krisis, kanino tayo dapat kakapit? Faith in Christ. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Ako po, si Eric Tutanyes. And, Sonja, kumusta ka na? Ayun, syempre okay na okay. Hello, Eric. At sa mga viewers natin here and abroad, sana kayo rin ay nasa mabuting kalagayan. Alam mo, Eric, no, I'm sure you can agree, June pa lang, kalahati pa lang ng taon yung nakakalipas. Pero feeling ko, parang mahigit isang taon na yung nagdaan sa dami ng mga kaganapan sa bansa natin ngayon, di ba? Nako, totoo yan, Sonja. Sa dami ng stress sa pamilya, personal na buhay, and of course, sa bansang Pilipinas, nagkakagulo na ang mga tao ngayon, sa social media and everything else. It's always, keyboard warrior na yung iba. Yeah, yan. At saka may mga mga sakuna na nangyari. So it's really a combination of a lot of things na nang-stress sa ating lahat ng mga Pilipino. Yes, pero despite ng mga hirap na pinagdadaanan natin, alam natin that our God is in control of everything. Yes, you're right, Eric. No? Yan ang pinatunayan ng Panginoon sa buhay ni Rosemary, kaya panuorin natin ang kanyang kwento. Hindi naman ako yung cum laude ng school, hindi ako sobrang talino, wala akong koneksyon. Yung design ko naman nung nag-show ako, very simple, but this is the product of many years of praying, many years of intimacy with the Lord. Hindi alintana ang hirap ng buhay. Lumaki si Rosemary sa pamilyang puno ng kaligayahan. Bilang pang-siyam sa 10 magkakapatid, sinikap niyang mag-aral sa kabila ng kakapusan. Ang sabi ng father ko, alam mo anak, ikaw ang pinakamakaswerte kasi alam mo, pag ang bag mo mabigat, mahirap dalhin. At least yung karton magaan. Pero deep inside me, nahihiya ako na ako lang yung may karton na bag. Sa paaralan ding iyon natagpuan ni Rosemary ang Diyos. Yung teacher namin, Christian siya. Ini-invite niya kung sino yung gustong umattend para siyang Bible study ang dating. Pero medyo kabataan kaming lahat. Doon ko nakilala ang Panginoon. Hindi naglaon ay nagtapos ng pag-aaral si Rosemary. By the grace of God, nakapagtrabaho ako agad. After a few months ay naging teacher na ako. Talagang naging very prayerful ako eh. Sabi ko kay Lord, parang ayoko talagang mahirap. Nakilala ni Rosemary ang kanyang asawang si Melesio. Natapos din ni Rosemary ang Masteral Degree in Business Administration. Biniyayaan din sila ng anak, si Hannah. Subalit, 3 days after her birth, nakitaan siya ng butas sa puso at saka merong problema sa vein ng artery ng puso niya. Kailangan operahan siya after 2 days. Otherwise, they cannot guarantee that my daughter will live, no? sa kanilang pagkapit sa Diyos, naoperahan ang kanilang anak sa tulong na din ng mga kaibigan. Ngunit kinailangan pa rin ito ng buwan ng maintenance. Nagsumikap ang mag-asawang Rosemary at Melesio upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Pinasok nila ang negosyong pag-i-export ng mga accessories mula sa Cebu. Nagbukas naman ang isang oportunidad para sa kanila. So we prayed very hard. I even danced like David for the Lord to hear me. He gave us a chance to be part of one group na 10 kami, nag-show kami ng London. However, nung we went to London, after all the homework that we did, ang nangyari, we have 0 sales. Talagang you are facing the wall. I'm crying na baka mali yung desisyon namin. Masyado yata kaming nangarap. So it is very heartbreaking kasi pinag-pray namin yon. Dahil dito, nagdesisyon sila na maiwan muna si Melesio sa London upang doon makapagtrabaho. Bumalik sa Pilipinas si Rosemary, ngunit hindi sila humintong humingi ng direksyon
mula sa Diyos. Muli silang sumubok na sumama sa isang trade fair sa Hong Kong. Dumating ako sa Hong Kong with the joyful heart because I know that God is with me, no? On the second day, may lumapit sa aking buyer. He said that he was Korean. Pero kasi yung pantalon niya medyo ripped off, tapos naka-t-shirt lang siya. Sabi niya kasi sa akin, may I sit here? Sabi ko sa kanya na, of course, you're welcome to sit. Do you need water? There is also a food here. Lumibot sa kanyang stall ang lalaking kanyang tinulungan. Ilang sandali pa, isang pangyayari ang hindi inasahan ni Rosemary. Maya-maya, may dumating na dalawang Amerikano na nakakorbata. Sabi niya, we would like to order. Oh, thank you, sabi ko. Mr. Lee has been sitting here for a while and he chose already. Ah, really? So, kayo po ang boss niya? No, he is our boss, sabi niya. So, it turned out that this guy is a big importer of United States of America and South America. Nang araw ding yun, nakapagsarado ng deal si Rosemary na umabot sa humigit kumulang 4 na milyong piso. You'll never know when the breakthrough will come. That was the biggest breakthrough of our life. Agad na bumalik ng bansa si Melesio at sila ay nagsimula ng mag-manufacture ng mga accessories na kanilang in-export. Nagkaroon ng katuparan ang kanilang mga pangarap dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Lumawak ang kanilang negosyo at sila ay nakarating sa iba't ibang parte ng mundo. This is the product of many years of praying, many years of intimacy with the Lord. We always believe that. Umaasa kami sa Panginoon at hindi sa tao. Sa paglipas ng panahon, mas naranasan pa ng pamilya ni Rosemary ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hanggang taong 2012, isang panawagan mula sa Panginoon ang kanilang narinig. This is the time na sinabi ng Panginoon, gumawa kayo ng product that will come out of the adversities in your life that became also a triumph. Naka-envelope dyan ang pagpapala, naka-envelope dyan ang tagumpay. Sa Mele and Marie, nag-show kami ng Paris, New York, Milan, Dubai, Japan. Nag-show kami sa mga bansa na ito upang maka-reach out. And Hanabag is tagged as the carrier of our triumphs. Ito yung first bag namin. We are a Christian first before a businessman or a businesswoman. That we will use our business as an avenue to minister, as an avenue to reach out people, as an avenue to impact the lives of the people. We are the ambassador of Jesus Christ in this planet. We are determined to spread the word of God. Jesus Christ is the only God that we will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. You know, Eric, we are such fans of yung breakthrough stories, no, na yung mga tao naka-reach ng tagumpay. But what we often don't see is yung mga times ng darkness pa na they've had to fight through in faith to reach that breakthrough. So yung nangyari kina Melesio at kay Rosemary, it was years of walking with God, staying faithful, believing that God is faithful, even in the midst of challenges. Kaya ngayon, yung breakthrough, na-enjoy nila. Pero si God, nandun talaga siya sa dark times natin. So we can't skip that part. 'Di ba? Kahit na nakafocus tayo sa gusto nating breakthrough na mangyari sa buhay natin. And I love what Marie said. You know, sabi niya, 'di ba, yung panalangin, yung pananampalataya, what you said, faith, never underestimate the power of prayer. Right. Kasi pag naka-align ka sa Diyos, talagang, you know, God is in the works, even in the background, kahit di mo nakikita, kumikilos siya. Nakaka-relate tayo sa story ni Rose, lalo na ngayong maraming Pilipino ang dumaraan sa krisis. Minsan parang kahit anong sipag natin, parang walang nangyayari. Pero makikita natin kay Rose na hindi nasukat ang faith niya based sa success or failure. Kahit walang sales, kahit bagsak na sila financially, hindi siya bumitiw sa Panginoon. Amen. Tama ka dyan, Eric. Kasi kadalasan kapag sunod-sunod yung problema,
Doon tayo napapagod, doon tayo nagtatanong na, Lord, nasan ka ba? Bakit ba to nangyayari sa akin? May pag-asa pa ba? Pero minsan, nakakalimutan natin na kahit tahimik si Lord, kumikilos pa rin siya. Hindi siya natutulog. Katulad ni Rose, akala nila, sarado na yung lahat ng pinto para sa kanila, pero meron palang inihahandang breakthrough si Lord para sa kanila. Amen, amen. Mga kapatid, hindi man pareho ang sitwasyon natin kay Rose, pare-pareho tayong may pinagdaraanan. Maaring pagod ka na emotionally, financially drained o nawawalan na ng pag-asa. Pero gusto naming ipaalala sa iyo, ikaw na nanonood ngayon, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabibigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng pahinga. Kapag lumapit tayo kay Kristo, hindi ibig sabihin mawawala agad lahat ng problema natin. Pero bibigyan niya tayo ng kapayapaan, kalakasan at pag-asa para harapin ang bawat krisis ng ating buhay. Kung gusto mong maranasan ang tunay na kapayapaan at magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus, samahan mo kami sa isang maikling panalangin. Panalangin na punong-puno ng pananampalataya mula sa ating mga puso. Kung ikaw ito, kaibigan, sundan mo ang maikling panalangin na ito. Aking Diyos Ama sa langit, pagod na po ako. Tila wala pong pag-asa at walang katapusan ang aking mga problema. Ngayong oras na ito, tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam ko, Panginoon, na kayo lamang ang may totoong sagot sa aking mga pinagdaraanan at problema. Kaya ngayong oras na ito, Hesukristo, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. Salamat sa bagong pag-asa, bagong simula at bagong buhay. Kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Sa dami po namin, 12 po kami magkakapatid. Gustuin man po namin kumain ng maayos na masapat sa amin, kakarampot lang po yung pagkain na nakahain sa aming hapag. Kung titingnan mo, hindi ka talaga mabubusog. Kahirapan ng pamilya ang nagtulak kay Edwin upang makipagsapalaran sa Maynila mula sa Mindoro. Alam ko na yung sitwasyon ng buhay. Kaya pagka-graduate ko po ng elementary, hindi man gusto ng magulang ko na umalis ako, umiyak nga si nanay noon, pinilit ko pong umalis. Makisakay ako doon sa lancha na papuntang Manila. Sa murang edad na 12, sumabak sa trabaho si Edwin at tinanggap maging ang pag-aalaga ng mga baboy, pati na ang pagiging boy o helper ng kanyang amo. Subalit, Hindi naman po ako sinilduhan kasi bata ako eh. Isipin mo, kahit sa amin sa probinsya, 3 beses pa naman kami kumain. Kahit saging lang. Nung nandyan po ako sa Manila, alam nila may trabaho ako pero hindi nila alam. 1 beses na lang ako kumakain sa isang araw. Wala na, payat na talaga ako. dito na pagdesisyonan ni Edwin na ituloy ang pag-aaral ng high school sa probinsya upang makakuha ng magandang trabaho. Nakatapos siya ng high school sa edad na 22.
Sa pamamagitan ng mga missionary, nakilala ni Edwin ang Panginoon at tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Nabatid ni Edwin na hindi material na bagay kundi relasyon sa Diyos ang susi sa kasaganaan ng buhay. Ito ang naging baon niya sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi ako nagkaroon ng hinanakit kay Lord na bakit ganitong buhay na naranasan ko. Jeremiah 33 verse 3. Yun ang binigay sa akin ng Lord na sabi niya, tumawag ka lang sa akin, ay tutugunin kita. Di nagtagal, nakapagtrabaho si Edwin bilang gwardya sa isang eskwelahan sa Bulacan. Dito na rin siya nakapag-asawa at bumuo ng maliit na pamilya. Ipinagpatuloy ni Edwin ang paglilingkod sa Diyos hanggang sa makatanggap ng panawagan na maging pastor. Ngunit tinalikuran ito ni Edwin at umalis patungong Dubai taong 2008. Kasi tinatakbuhan ko po yung ministry na binibigay sa akin, sa totoo lang po. Tapos pagdating doon, nakipag-usap ako sa Panginoon, Lord, 3 buwan na wala pa po akong trabaho. Ano po ba ang dapat kong gawin? Minsan in-invite ako nung isang Kristiyano din doon. Sabi, samba tayo kabayan, samba tayo. Sumama po ako. Akalain niyo po ba, pastor din ang magpapasok sa akin ng trabaho, si Pastor Mario. So hindi ko talagang si Lord habulin ka kung may kuling ka sa Panginoon. Hinabol po ako ni Lord. Nakapagtrabaho si Edwin sa Dubai bilang aircon installer. Dito niya naalala ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi mula noon hanggang ngayon, di naman niya ako pinabayaan eh. Kahit sa kabila nagkaroon ako struggle sa buhay. Pero si Lord nandun lagi hanggang sa makarating ako ng Dubai. Kaya lagi kong sinasabi kay Lord, maraming salamat talaga, Panginoon. Taong 2010 nang umuwi si Edwin sa Pilipinas at nagpa siyang tumugon sa tawag na maging pastor. Dito, sa isang simbahan sa Candaba, Pampanga, mainit na ginagamit ng Panginoon si Edwin sa pag-abot sa kanyang mga kababayan. Itinuro ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study. Sa patuloy niyang pagsunod sa Diyos, pinadaloy pa ng Panginoon ang mga pagpapala. Napagtapos nilang mag-asawa ang kanilang isang anak sa kursong mechanical engineering. Naipagawa rin nila ang sariling bahay sa tulong ng kanilang anak. Sa verse na binigay sa akin ni Lord, tama ka talaga, Lord. Sabi mo, kung anong kailangan ko, sabihin ko lang sa iyo. Mag-pray lang ako sa iyo, bibigay mo. Ito matagal ko nang pinag-pray ito, yung bahay na ito. Binigay ni Lord. Sa kanyang pagbabalik tanaw, isang bagay ang napatunayan ni Edwin. Pinatatag na ako ng Lord. Pinatibay na ng Lord ang pananampalataya ko. Dapat po tayo ay patuloy na sumunod at maglingkod sa Panginoon sapagkat siya po ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Walang iba po, si Jesus Christ po ito, mga kapatid. Alam mo, Eric, yung admirable sa akin, no, na nakita ko sa character niya, sabi niya, hindi ko naman kinwestiyon si Lord sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ko. But, to ask for grace and strength to press on, I think that's so admirable of him. But also, we can see how faithful God is. God honored his perseverance and his desire to just keep trusting God, to keep trusting that He is the God who provides, that He is the God of the breakthrough. Kaya madami tayong mapupulot na kwento sa buhay niya. Marami. And I love what I've learned today from the life of Edwin, the power of simple faith. At maraming Pilipino ang makaka-relate kay Edwin. Sa hirap ng buhay natin ngayon, marami ang napipilitang lumayo sa pamilya, mangibang bansa o tanggapin kahit anong trabaho, makaraos lang. At dahil sa sobrang focus tayo sa paghahanap ng financial security, nakakalimutan natin alamin. At importante ito, tanungin si Lord, kung ano ba talaga ang purpose ng buhay natin. Tama. Ganyan din nga si Edwin. Akala niya ang tunay na success nasa pera o trabaho abroad. Pero habang tumatakbo siya palayo sa calling ni Lord, lalo niyang naranasan na walang kapayapaan apart from God and apart from where He has called us. Pero alam mo, hindi siya sinukuan ni Lord. Tama. Kapag si Lord ang sentro ng buhay natin, doon natin mararanasan ng tunay na fulfillment, peace at direction.
God's word says in Proverbs 3:5-6 sa ating wika, magtiwala ka kay Lord ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong talino. Sa lahat ng gagawin mo, hayaan mo siyang mag-lead sa'yo at ituturo niya sa'yo ang dapat mong gawin. Kaya kapatid, kung nalilito ka ngayon, kung pagod ka ng kakahanap ng direksyon, gusto mong maranasan yung wisdom and peace na galing kay Lord, allow me to pray for you. Lord, we thank you that you are the source of wisdom. You are the God who knows what's best for us. Lord, I just pray for all my kababayans, God. Lahat po kami ngayon may pinagdadaanan ngayong panahon ng krisis dito sa aming bansa. But Lord, we pray that they will trust in you and not in their circumstances. I pray, Lord God, that we will trust in you, not trust in money, not trust in provision. For Lord, even in these times of crisis, you are forming something in us. You are forming our character so that when the breakthrough comes, we can be trusted with the breakthrough. There's some of you here watching and feeling nyo, ang sagot ay mag-abroad, ang sagot ay ang trabaho na mas malaki ang pera. There's nothing wrong with that. But trust that God knows better. And when we trust God, and we allow Him to decide for us, we know that that is the best decision. So Lord, I thank you that you will give wisdom to each and every person here, especially to each and every breadwinner here. You will be the one to give them wisdom in their decisions. And I pray, God, for a heart that fully trusts in you and in you alone. In Jesus' name, amen and amen. Eric, meron tayo dito ilang mga prayer request na pinadala ng ating viewers sa social media. We have a prayer request from Maricel. Prayer request po, mag-exit po ako on May 20 for my visa change status from Oman to Dubai. Hope na ma-release ang visa ko ng same day at makahanap ako ng work kahit 50 plus na ako. Lord, thank you. Walang limit sa inyo. We ask for your favor kay Maricel and a favorable job that doesn't look at her age. Lord, give her strength and favor in Jesus' name. Amen. Ito naman, prayer request from Jing. Kindly pray for provision pang-enroll at pambili ng school supplies at uniform ng mga anak ko. Thanks po, Panginoon. Mag-provide po kayo ng pang-tuition, pampabili ng gamit ng bata sa anak ni Jing, Panginoon, ng estudyanteng ito. Kayo po ang provider ng pamilyang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At kung mabigat man ang inyong pinagdadaanan, hindi kayo nag-iisa. Kasama ninyo kami sa panalangin. Kung may prayer request po kayo, mag-comment lang sa aming mga social media platforms o di kaya ay tumawag sa CBN Asia Prayer Center gamit ang mga numerong nasa screen. And if you've experienced God's move or miracle in your life, we'd love to hear from you as well. It would be our joy to listen to your testimony and to thank the Lord together for your answered prayers. Huwag kayong aalis, magbabalik ang The 700 Club Asia. Lakad lang ako ng mga 50 meters. Pagod na kagad ako pahinga. Araw-araw, walang kasiguraduhan si Bonifacio. Walang sapat na kita, walang pambili ng gamot. Diyos Ama na lang ang nag-aano sa akin. Nagagabay. Sagot sa panalangin ni Bonifacio ang Operation Blessing Mobile Medical Clinic na kapag pa-check up siya at nabigyan ng gamot at inhaler na matagal na niyang kailangan para sa mabilis na ginhawa sa hirap sa paghinga. Maraming salamat do sa mga nag-donate. Ang simpleng gamot panghika ay pangduktong buhay na para kay Bonifacio. Kaya salamat sa inyong patuloy na partnership sa CBN Asia. With your monthly giving of 500 pesos or more, you help more of our kababayans who cannot afford essential medicines or have limited access to medical care. Maging daluyang ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CBN Asia. To donate, just scan the CBN Asia QR code on your screen. God bless your generosity.
man tumingin, ang bawat isa'y may paninindigan. Sa ating lipunan ngayon, kaliwat kanan ang pinapanigan. Iba't ibang katwiran, iba't iba ang kulay, ngunit iisa ang hangad, bandila ng bansay angat. Ang lahat ay may pananaw kung ano ang mas makabubuti sa bayan. At kung ikaw ay di sumang-ayon, baka ikaw ay pagkawanan lamang. Iba't ibang kuro-kuro, iba't ibang pangako, ngunit iisa ang hangad, bandila ng bansay iangat. Pilipinas natin to, ibangon natin ang sabay-sabay. Huwag na sana tayong maghiwa-hiwalay, harapin ang bagong bukas ng magkakahawak kamay. Pilipinas natin to, magbayanihan tayo, wala nang maiiwan, lahat ay pantay-pantay. Lahat natin yakapin ng bagong buhay, bagong buhay, bagong buhay. Bagong buhay, ang inalay at nilagay. Pag-ibig kanyanganan, kailangan natin gabay. Minsan nakala natin ay kaya natin ang lahat, ngunit ang puso ay sablay pag sinuri na ng tapat. Kaya't itamat bitaw sa mga mali noon, at kung ika'y ligaw, tanggapin turo ng Panginoon. Tenga buksan mo na rin, mata sa haharapin, dahil sa bukas na butas may dulas na paparating. Kung bayan naman ay lugmok sa kasalanan, ay paghamak at kahihiyan lang ang lalaganap. Dahil kung bayan may matuwid na daan, lalakaran si Jesus ang siyang daan para maging dakila bayan ko. Pilipinas natin to, ibangon natin ang sabay-sabay. Huwag na sana tayong maghiwa-hiwalay, harapin ang bagong bukas ng magkakahawak kamay. Pilipinas natin to, magbayanihan tayo, wala nang maiiwan, lahat ay pantay-pantay. Lahat natin yakapin ang bagong buhay. Pilipinas natin to, ibangon natin ang sabay-sabay. Huwag na sana tayong maghiwa-hiwalay, harapin ang bagong bukas ng magkakahawak kamay. Pilipinas natin to, magbayanihan tayo, wala nang maiiwan, lahat ay pantay-pantay. Lahat natin yakapin ang bagong buhay. Pilipinas natin to, ibangon natin ang sabay-sabay. Huwag na sana tayong maghiwa-hiwalay, harapin ang bagong bukas ng magkakahawak kamay. Pilipinas natin to, magbayanihan tayo, wala nang maiiwan, lahat ay pantay-pantay. Lahat natin yakapin ang bagong buhay, bagong buhay, bagong buhay. Ang kantang yan, Pilipinas Natin To, is composed and performed by Ricky Rodriguez and produced under CBN Asia's music arm, Reverb Worship PH. You can listen to and download more inspiring worship songs on Reverb Worship PH across major music platforms, or visit our official social media platforms for more updates and content. Paalala sa atin ng kantang Pilipinas Natin To na sa kabila ng ating pagkakaiba, dapat manatili ang pagkakaisa. Sa gitna ng krisis, hindi dapat mawala ng pag-asa. The nation moves forward best when people choose cooperation over division and purpose over pride. At sa anumang krisis na ating kinakaharap, patuloy tayong manalig at magtiwala kay Hesukristo, ang tanging tunay na pag-asa ng ating bayan. Tama, sabi nga niya sa Isaiah 41:10, "So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." And if you are facing a crisis, be encouraged to press on because you are an overcomer. Kaya naman, thank you all for watching, and we hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we have featured on the show. Pwede mong balikan ang episode na ito at ang iba pang mga istorya sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. Sundan nyo na rin kami sa aming social media platforms ng The 700 Club Asia sa Facebook, Instagram, TikTok, and X para sa mga marami pang encouraging and faith-filled content. At kung nakatulong sa iyo ang programang ito, partner with CBN Asia so we can continue to produce more shows like this. Tumawag sa numerong nasa screen o scan ang QR code
God bless us all. Ngayong Martes, Nasa krisis ba ang buhay mo ngayon? lubog sa utang. Natuto na rin ako magsugal noon dahil nga sa gusto ko talaga magkapera. May malubhang karamdaman. I were given 5 years to live at that time. Gapos ng kahirapan. Mangangalog ako sa mga classmate ko, penga akong piso. Paano nga ba sila nakabangon mula sa matinding pagsubok? Tunghayan ang kanilang kwento sa Panahon ng Krisis. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.